Tara na po. Kikilatisin po natin ang mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating mga buhay-buhay. Sa demokrasyang gumagana, mahalaga ang opinyon ng bawat isa sa atin. Pabor man o kontra sa nakabalandrang isyong panglipunan, usaping pangkalahatan. Ito po ay magsisilbing gabay. Ang ating pong mga opinyon, kuro-kuro, haka-haka, palapalagay, ang siyang magsisilbing gabay para sa ating pong lahat. Pabor man o kontra, ano po? Para sa paglapag po natin ng matalinong suporta. Again, pabor man o kontra. So, natin pong kikilatisin sa episode na ito. Ngayon pong araw ng kalayaan, July 4, 1946 po ang totoong araw ng ating kalayaan. Ano po? So yan po isa natin pong pagdidiskitahan na tunay versus peke na kalayaan. Po. Pangalawa, yung pong kwalipikado nga ba? Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na maging state witness. Ano po? Yan po ang ating pong pangalawang topic. Ilagay muna natin sa dalawang topic para huwag tayo mabulunan. Ano po? So, hey! Good morning! Ladies and gentlemen of the jury, puwersa 99.9% sa puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging saan po kayong sulok ng mundo. Huwag po natin kalilimutan ng ating pagiging Pilipino, ang pagmamahal po natin sa bayan at sa ating pong mga kapwa. Lahing kayo manggi, kalahing kayo manggi. Ngayon, bukas, till His kingdom come, dapat po ay wag po natin yang isa walang bahala, ikibit balikat, at wag tayo makialam. Hindi po yun ang tama, na wag tayo makialam. Dapat may pakialam tayo, bayan po natin ito, bayang magiliw. No? Pero, dapat din tumbok natin kung paano tayo makikialam. Para epektibo po nating mapangalagaan, may pagtanggol, at kumbaga matugunan ng swaktong-swakto ang utos ng Panginoon. Be your Filipino brothers and sisters keeper. Sa anong pamamaraan? Sa pagngangawa, pagsisigaw sa kalye. Katulad ng ginawa ng mga nakaraang mga araw, na Iglesia ni Cristo. Ang masasabi ko lamang po sa pangyayaring yon, sa mga nag-organisa noon at sa mga leaders nung kilos protesta na walang kapaparakan. Simple lamang po. You can fool all of your members some of the times, or you can fool some of your members all of the time, but you cannot fool all of your members all the time. God is great. Greater than you. Pero, sipatin pa natin yan ng bigat-bigat ito. Masingganan kumbaga. Meantime, bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028. Pahirit po muna ng suporta sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel.
Ang ating pong advocacy, ang ating pong layunin, ang ating pong mithiin, ay may pagpapatuloy. Aglaon siya ming diwa ng himagsikan. Ano ba yung diwa ng himagsikan? Buwis buhay na isinulong ni Nagat Andres Bonifacio, 10 po ng ating mga ninunong Katipunero, ang pagpatalsik sa mga Kastila. Yun lamang po ay tinuturo sa atin sa mga paaralan. Hanggang doon lang, stop na sila. Di po totoo yun, na hanggang doon lang ang diwa na himagsikan. Sapagkat, sa isahin po natin, una nilang layunin ay makapagtatag ng samahan na sekreto. Para magkaisa ang mga Pilipino, para mapatalsik ang mga Kastila. Tama naman yung sinuturo ng paaralan, papatalsik ang mga Kastila. Pero, may karugtong pa eh. Yung karugtong ang ayaw nilang ipaliwanag sa kabataan Pilipino. Kaya hanggang ngayon, ganitong buhay natin. Ano ba yung karugtong? Pagtatatag ng malayang bayan. Malayang bayan. Wala namang malayang bayan na diktadurya, di ba? Ang ating bang bayan ngayon, malaya? Hindi ba tayo nadidiktahan? Hindi ba tayo napagnanakawan katulad na nangyari nung panahon ng Kastila at di natin napapanagot ang mga mandarambong? So hindi po malaya ang ating bayan ngayon. Malayang bayan, powered by Sangguniang Bayan. Ito yung balitaktakan sa pamagitan ng mga namumuno at ang taong bayan para matukoy kung ano yung mga proyekto na dapat isagawa, dapat punduhan, at mapapanagot yung mga ungas, mga abusado, traidor at kawatan. Dahil ang isa pang component ng Malayang Bayan, bukod sa powered by mas pinalawak na Sangguniang Bayan, ay karapatan ng mga mamayan sa hukumang trial by jury. Yan po ang sistema ng ating hustisya sa bansa bago tayo sinakop ng mga Kastila at pinalitan ng sistemang pangdiktadurya. Kung tawagin nila ay Real Audiencia de Manila, kung saan ang Gobernador General na siyang Chief Executive, siya din po ang Chief Legislator at Chief Justice, all rolled into one. Siya ang prosecutor, siya ang executioner. Pandiktadurya po. Hanggang ngayon, yan po ang umiiral sa ating bayan. Kaya ang ating bayan talagang mas masahol pa sa Banana Republic. May mga naghahari-harian pa rin. Ang masaklap, hindi na mga dayuhan. Sarili na po natin mga kababayan. Kung meron pong mas masaklap rin, hindi ko na po alam. Ito na po. Kalayaan, peke o tunay. Ito po ang ating unang paksa. So, ang kahindik-hindik na tanong na gusto kong iwanan sa inyo pong kamalayan, pagnilay-nilayan po ninyo, pagbulay-bulayan po. Ang ating kalayaan ba ay peke o tunay? Tahasan ko pong sasabihin sa inyo, peke. Sapagkat, ulitin ko lang, yung pong manifesto ng katipunan, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan ay nakaukit sa marker. Doon po sa number 72 Ascarga Street na ngayon ay klaro embrekto na, ang tunay na diwa ng katipunan. Aba, teka lang muna ha, kasi mag-charge tayo ng cellphone. Hindi, mamaya na. Kaya pa na maabutin ito. Alam mo po, ihahanda lang natin yung ating kagila-gilalas na charger. O para tuloy-tuloy tayo, charge na natin siya. Okay. Para wala na po tayong
Hindi na tayo mabalam sa ating kilatisan. Diba? Wala na istorbo pa. Ayusin natin yung camera. Yan, ha? So, malinaw po doon, ha? Magbibigay pugay tayo doon po sa ating mga ninuno, sa founder. No? Ganda sila. 5, 7. Kung matatandaan ko lang iba, Ladislao Diwa, of course, si Gat Andres Bonifacio. Pero si Gat Andres Bonifacio, hindi po siya ang unang supremo, ha? Kasi demokrasya nga umiiral sa kanila, eh. So, nagbubutuhan po sila, hindi ito turo-turo tulad ng komunista. Nakita niyo yung mga grupo ng komunista, mga not them, sok them, at god them na meron tayo sa bayan ngayon. Kung sino yung umpisang pinakahari, hanggang ngayon, tinubuan na ng buntot. Sila pa rin ang namumuno sa mga grupo nila. Kasi hindi nga demokrasya, eh. Ha? Wala halahalalan ang grupo po nila. Well, anyway, Ladislao Diwa, sino pa ba yun? Valentin, meron bang Valentin? Sensya na kayo, pero paki-research nyo na lang para madali naman ngayon ang pagre-research. Kumbaga, yung mundo ngayon, nasa palad na lang natin, fingering na lang kailangan. Po. So, doon po nakaukit. Malayang bayan, mas pinalawak na sangguniang bayan at hukumang balangay. Kasi ang tawag noon, panahon ng ating mga ninuno, mga panahon ni Lapu-Lapu and beyond, bago pa si Lapu-Lapu, bago pa pinanganak, abay, hukumang balangay, trial by jury of the Council of Elders. Yun po ay hinugot nila sa Magna Carta of 1215, England. Kung saan isinilang ang The Great Charter of Freedom. Magna Carta, o Magna Carta. The Great Charter of Freedom, kung saan ang Artikulo 39 ay walang sinuman ang aming dadamputin. May lagda ng hari yun, kasi siya sovereign. Wala kami ipapadampot, ipapagulpi, ipapakulong, papupugutan ng ulo, bawian ng mga ari-arian hanggat walang husga, hatol mula sa hukumang hurado ng kanilang kapwa Briton. Yun, mga kapwa mamayan. So doon inugot po yun. 1215 pa po nangyari yun. Ganap po. So, yan po ang buwis buhay. Buwis buhay na isinulong ni Gat Andres Bonifacio matapos ang 333 anyos na paghihirap, pagdarahop, pang-aalipin ng mga Kastila. Kaya yung pagre-rebelde per se, hindi po masama. Di ba? May mga katipuneros niya, kung pagpapatay ng mga Kastila, pagdadamputin, pugutan ng ulo, bitayin, ganun-ganun na lang. Kasi wala naman sila mga karapatan nun, eh. Pero kahit na ganun kahirap at saka ang armas nila ay tabak lang at sibat, buwis buhay pa rin po na pinaglaban sapagkat malinaw po, eh. Diba? Malinaw ang bigkis ng pagkakaisa. Lahat makikinabang. Walang bulahan, walang utuan, walang sloganeering. Talagang tunay at dalisay sapagkat kung nagwagi, nagwagi naman ang katipunan, ang himagsikan, mga mamayan na huhusga sa lahat ng hukuman. Pero alam lang po natin ang siste. Nakita ng Campo Aguinaldo ng mga oportunista sa Campo Aguinaldo ang beauty ng pagpapatuloy ng Real Audiencia de Manila, ng diktadoryang gobyerno kung saan sila naman ang mga hari. And so, inagaw ng kapangyarihan kay Bonifacio. Yun, eh. Kumbaga, marami silang mga paikot-ikot, diba? Palusot, ano-ano ba yung mga pwede nilang magawa? Unang-una, pag nagtagumpay
ang himagsikan, sila na ngayon ang maghahari-harian. Pero, bago nangyari yon, na-checkmate yung Campo Aguinaldo ng mga Kastila. Diba? Na-checkmate po sila. Ibinintay nila ang kausa. Ang dalisay at dakilang adikain ng himagsikan, ibinenta ng mga ungas ng mga trader, busad at kawatang bantay sa lakay sa mga Kastila ang kapakanan ng ating mga ninuno. Magkano yun? 800 pesos sesos. Ang laking halaga na po yun nung araw. At sila po ay nagliwaliw. Doon sila nagpakuya-kuyakoy sa Hong Kong. Hanggang sa dumating yung panahon na nagdeklara ng giyera ang Espanya sa Amerika. Dahil naasar sila sa mga kano na medyo nagkakaroon ng simpatya sa mga taga-Cuba. Lalo't malapit lang sa kanila sa Miami, ang Cuba. So naaawa sila sa mga Cuban sapagkat sila man noon ay mga alipin ng Britanya. So gusto nilang tulungan na magkaroon din ng kalayaan. So naasar ang Espanya, nagdeklara ng giyera. Nagdeklara halimbawa ngayong araw na to, kinabukasan, kinana ng kano. O sige, giyera kung giyera, yan pala gusto mo eh. So, nautusan si Dewey na pumasyal at palubugin sandali ang Spanish Armada sa Manila Bay. Kaya nga naging Dewey Boulevard yan nung araw bago napalitan ng pangalan na po ang Rojas Boulevard na ngayon. Po. Nakita o pumunta yung mga naiwan dito na katipunero doon sa Cavite sa kay Commodore Dewey at humingi ng ayuda. Binigyan naman sila ni Dewey ng mga baril. Sino pala yan? O sige, ito gamitin nyo. Kawawa naman kayo. Hanggang sa pinigilan ng high headquarters, si Dewey, huwag mo pakialaman yung mga, hindi naman natin giyera yung giyera ng mga Pilipino. At any rate, nagpadala ng sugo si Dewey para sunduin si Aguinaldo. Anong ginagawa mo dyan sa Hong Kong? Dito ka, pakuya-kuya-kuy ka riyan. Andito yung labanan, dito ka. So nakauwi si Aguinaldo. Abay, tira mo. June 12, 1896. Wala pang konklusyon ang giyera. Talaga oportunista nga eh. Agad nagdeklara si Aguinaldo doon sa Kawit, Cavite ng Independence Day. June 12, 1898. At ano ang sabi noong si Major General Hodges na parang Chief of Staff siya noon ng Governor General dito sa Pilipinas ng Amerika, General Otis. Sabi niya, itong mga Pilipino na nagsisigawan ng kalayaan, abay, walang iniwan. Yung kanilang pagkakaunawa kung ano ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay kapareho lang kanya ng isang shepherd dog. Natama naman siya. Bakit kamo? Abay, sapagkat nakita nyo naman, noong gumawa ng Malolos Constitution noong 1898, diba? Sa Malolos, Bulacan, no? Ang Campo Aguinaldo, ano nakalagay? Sa preamble pa lang. Kasi preamble, yan yung nutshell, no? In a nutshell, sa pinakabuod. No? Ito yung palaman ng ating Constitution. We, the representative of the Filipino people, ganun. So, ano ibig sabihin nun? Para silang mga inchik, komunistang inchik. Silang mga representante ng Communist Party of China, ang mga hari. Diba? So, hindi po demokrasya. Malinaw na malinaw po yan. Sila ngayon ang masusunod, diktadorya.
At any rate, nangyari po yung Treaty of Paris noong December 1898. Alam po natin na nagdeklara itong mga traidor, abusado at kawatan at oportunista sa Campo Aguinaldo ng Kasarinan, June 12, 1898. Pero pagsapit ng December 1898, saka pala nagkaroon ng Treaty of Paris kung saan ipinaubaya na, isinurrender si Cid ng Espanya ang kanilang karapatan dito sa Pilipinas. Anong ginawa ng Kano sa kasunduang yun? Inangkin ba nilang Pilipinas sa pagmimiari nila? Na kolonya nila? Hindi po. Hindi po na inangkin. Ang resibo, pamamahala lang ang kanilang binigay sa na karapatan sa kanilang sarili. Pero yung mga lupain, hindi nila inangkin. Bagkus kinilala pa nila, yun pong mga may titulo. Mga tituladong lupa na karamihan naman ay nasa mga paraile, sa simbahan, kung hindi man, doon po sa mga bastardong Kastila, yung mga apo ni Damaso. Sila lang may nagmimiyari ng lupain dito. Pero kinilala pa rin ng Amerika. At nakita ng mga Kano na ito ay magiging mitsa ng revolusyon pag hindi na itama. So nung ginawa ng Amerika, nung makita niya na ang pagkalalaking tipak ng mga lupain dito pagmimiyari ng mga praile, pumunta sa Vatican, nakiusap. At nakumbinsin naman nila pamunuan ng Vatican sapagkat maganda yung kanilang layunin. Para bigyan ng pagkakataon na yung mga ano bang tawag na sa atin na nung araw, mga Hindu. Hindi naman Hindu. Pero parang gano'n na nga yung ating mga kalahin kayo manggi, mga ninuno natin. Indio. Hindi pala Hindu. Indio ay magkaroon ng mga sarili na lupain. So bumili po sila worth 8 million. Yung pamamahala sa buong bansa, binili na ng $20 million, 8 million naman yung mga tipak ng lupain. Nakalaunan dahil ang nagpapatupad ng distribution ay mga apo pa rin ni Damaso, kinamkam na naman ng mga iho di puta. Ang mga lupain para sa ating mga ninuno dapat. At yan nangyari, lahat ng yan nangyari sapagkat ito pong istilong diktadorya ng oportunistang Campo Aguinaldo, ginaya-gaya din ni Manuel Luis Quezon. Sa ating pong 1935 Constitution, hindi pa rin po isinama ang sovereign power, democratic sovereign power ng mga mamamayan, the right to trial by jury. Isa pa nga yung kakibat yun eh. Tatlo yan eh. Diba? The right to vote, the right to trial by jury, and ano pa yung isa? The right to vote, trial by jury, and limutan ko pa tuloy. Tatlo yung tripod of democracy at the right to keep and bear arms. Yan po tatlo haligi ng demokrasya. Kaya matibay na matibay ang demokrasya. Although merong mga patayan dito, patayan doon, kaminsan-minsan, pero by and large, napakaliit na porsyento lang po. Ang kung tawagin mo ay nasa nega na aspeto kaysa positibo pagdating sa karapatan to keep and bear arms ng mga mamayan sa demokratikong bayan. So, asan na po tayo ngayon? Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Marcos na magdeklara ng martial law. Pero kung tutuusin, sa ating pong 1935 Constitution, maging sa ating 1987 Constitution,
Kahit ang Pangulo wag magdeklara ng martial law, pwede niyang ipatupad ng martial law. Kahit na naka-silent mode. Bakit kamo? Kontrolado ng Pangulo ang militar, ang pulis, all armed forces, NBI, bla bla bla. Kontrolado niya yung mga ahensya ng gobyerno, DOJ, Ombudsman, lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Kontrolado pa niya o siya pa may hawak ng susi ng kabambayan. So pwede talaga siya mag-astang hari kahit wag magdeklara ng martial law. Iyan ang masamang kumbaga mukha ng ating diktadoryang gobyerno dahil sa hukumang trial by palakasan na kontrolado ng Pangulo ang ipinauso pa rin na pamana ng Kastila. So malinaw po tayo riyan. Sa kabilang banda, ang talaga isinulong ni Gatanes Bonifacio, 10 natin mga ninunong katipunero, ulitin ko, Malayang Bayan, powered by mas pinalawak na sangguniang bayan at lalo't higit hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Ano ba ibig sabihin ng sovereignty na nakasad sa ating batas, sa ligang batas? Preamble, we, the sovereign Filipino people. Artikulo 1, Artikulo 2 pala, Section 1, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. What is sovereignty? Sovereignty is kataas-taasang kapangyarihan sa bayan which resides in the people. Ano naman ang democracy? Ang democracy po ay people power. Demos at Kratos. Demos, people. Kratos, power. So people power, people rule. Ang sa atin po ngayon, rule of the people ba? Hindi. Rule of the few. Na mga abusado, traidor at kawatan. Dahil sila may control na hukuman eh. Di ba? Isipin mo pagka lumabas tayo ng universe, ang Panginoon ang siyang may karapatan na humusga sa mga buhay man o patay sa pagwawakas ng mundo. Diba? Kaya siya ang mas makapangyarihan. Sipin mo ko yung kapangyarihan humusga ay nasa kamay ni Satanas. Hindi na sovereign. Ang Panginoon si Satanas ng sovereign. Sa universe. Ganun lamang po kasimple yun. So, ano po ang aking nais na ipaiwatig iparating sa inyo ngayong pong July 4, 2026. Ipagpatuloy po natin ang naunsyaming diwa ng himagsikan. Pagtatatag ng Malayang Bayan, powered by Sangguniang Bayan at hukumang trial by jury, hukumang hurado nating mga soberanong mga mamayang Pilipino. Ito pa ang malaking bintahin natin ngayon. Kung ang ating po mga ninunong original na puwersa 99.9% sa puwera, wala silang karapatang bumoto noon, ang tanging opsyon lang nila ay magrebelde at gumamit ng tabak at sibat. Ngayon po tayo, isang sagradong boto na lang. Kaya natin pong bawiin ng buong pamahalaan sa mga abusado, traidor at kawatan. So, ito mga nagsisigawan sa EDSA, panagutin, lahat panagutin. Transparency and accountability kailangan ipairo sa bansa. Mga hunghang po ito. Kala na sa pamamagitan ng pagsisigaw sa kalye, matatamo yung transparency at accountability. Hindi po. Hindi po yan nakukuha sa kalye, sa korte. At hindi korteng palakasan, kundi korteng hukuman, trial by jury of we the sovereign Filipino people. Kaya po yan ang atin pong isulong na maamendahan ang Bill of Rights para may dagdag ang karapatan sa trial by jury. At para magawa po natin yan, di na natin kailangang magbaril-barilan pa.
kailangan na po natin magluklok ng mga juror advocate candidate sa buong gobyerno pagdating ng halalan. At damputin natin yung mga kumulikotong na tahasang binababoy ang ating mga sagradong boto sa kanauplan dagdag bawas, electronic dagdag bawas. Pag tayo po lahat nanindigan dito, panalo. Panalo po ang sambayan ng Pilipino at mabibigyan pugay po natin. Mabibigyan po natin ng kumbaga pagkilala. Pagkilala, karampatang pagkilala sa ultimo sakripisyo na ginawa ni na Gat Andres Bonifacio, sampu po ng ating mga ninunong mga katipunan. Ngulit ko po, ang pagpanagot sa mga salot na kurakot, mga abusado, mga land grabber, mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan, ay hindi makakamtan sa kalye, bagkos sa korte. Korte na hukumang hurado natin mga soberanong mga mamayang Pilipino. Trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. Sa susunod na episode pa, pag-usapan po natin kung paano winawalang hiya ang ating pong mga katutubo sa iba't ibang lugar, lalo na doon po sa may Ipilan, sa Brooks Point, Palawan. Yung kanilang ancestral domain doon, naagaw ng mga makapangyarihan. Totoo ba na si Martin Romualdez ang may-ari ng Ipilan Nickel Corporation? Untouchable. Alam, magawa po pati mayor doon. Mayor pa kamo, nasuspindi. Pambira, pero sa isang episode pag-usapan natin. Pag-usapan muna natin ngayon yung kwalifikasyon ni dating DPWH Secretary. O kaya siguro ibukod din natin ito. Ang usapin ng kwalifikasyon, kasi mahalaga din po ang mahimay natin ng gusto ito. Kumbaga ma-compartmentalize po natin para magkaintindihan tayo ng gusto. So puputulin muna natin sa episode na ito. Ito lang muna ang ating pong topic. Again, happy July 4 Independence Day. Ito po ang tunay nating Independence Day dahil ito po ay makademokrasya. Yung pong June 12 po, makadiktadorya po yun. So tandaan po natin, dapat kung meron tayong isang bagay na dapat pagkaisahan, ito po ay pagpairal ng ating karapatan sa hukuman trial by jury. Ito po yung ating sovereign democratic power. Sapagkat kung juror ka, kung juror siya, kung juror ako, kung juror tayo, mga salot na abusado, traidor at kawatan sa buong pamahalaan, himas rehas ng agaran. So, tara na! Juro revolusyon na!